Hello. Kumusta? May adlaw ka na tanan, makaigsunan, makasampyak. So here we go again. Buhay Amerika Duterte loyalist magaingon nga. Kung adunay nahidog mo tungod sa tumang kakapoy kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kanya sa pagtindog. So makasampyak kung saan man kayo sa mundo, kung saan man kayo sa lupalok ng mundo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at ang inyong buong pamilya. Mabuhay po tayong lahat. God bless po. So time check, it is now 7:46 in the morning as of this recording. Ano na po, 20th of September 2025 dito sa Brooklyn, New York. So galing po tayo yung duty, night shift. So ano bang pwede natin pag-uusapan? So masaya po tayo na sa kabila ng lahat ng mga nangyayari dyan sa Pilipinas, itong mga corruptions na ginagawa ng administrasyon ngayon, mga panluloko, mga kasinungalingan, unti-unti ng natauhan or nagising itong mga kababayan natin. Pati na itong mga Gen Z, na rin sila, lumabas na rin sila at nagpapahiwatig ng kanilang suporta. So bukas na po yung yung rally. So sana lang peaceful rally. Ilabas ninyo kayo diyan sa Pilipinas yung mga nararamdaman, yung mga hinanaing nating lahat nating mga Pilipino. So piliin nyo rin yung masalihan nyo sa pag diyan sa rally, kasi alam naman natin na may mga iilang grupo din diyan na na mga opportunista na lalong-lalo na itong yung mga makakaliwa na din sila, mag-rally din sila, pero ang alam natin manggugulo lang yung mga yan So yun yung iiwasan natin, kasi baka mapahamak din tayo. Kasi itong makakaliwa, alam naman natin na funded yan sila ng gobyerno ngayon natin. Kung napakinggan nyo yung sinabi ni BBM na okay, lalabas kayo dyan at wag lang gagawa ng mga bayolente. Pero sino ba itong mga ito? Itong mga makakaliwa, kasi itong mga Gabriela, itong mga Akbayan. Kasi kasi ang nangyari, kasi sabi nila wag daw pa-resignin si Marcos. Anong kalokohan yan? So para saan ba itong rallying ito? Kung hindi natin, sabi nga ni Singson, dapat bababa na lahat Kung walang alam talaga si BBM, kasi sinabi niya mag-imbestiga. Kalukuhan lang yan kasi sabi nga ni Singson, pati sa lugar niya yung mga contractors, mga diskaya, mga ganun. So sino ba yung mga amo na mga diskaya? So wala nang iba dyan, mga Romualdez na yan. Yan, sila si Alcantara, sila sa mga Bryce Hernandez. Pero itong investigasyon ni Soto, wala parang muro-muro lang. Gusto lang nila na paparusahan itong mga contractors, ganun. Tapos 'di ba, si Bryce pinakawalan, na-contempt na diyan, pinakawalan ni Soto. Sabi na para maghahanap ng mga ebidensya. So anong kalokohan yan? Paano paglalayas yan? So wala talagang tong investigasyon ni Soto. Alam naman natin na inilagay yan dyan, inisnatch nila yung committee ni Marcolita dahil takot sila na malalaman talaga yung katotohanan dyan, kung yan. So kahit itong independent committee na mag-iimbestiga na itinalaga ni BBM, na pinangunahan yata nila yan ni Magalong, baka kasama si Soto, si Biko. So sa tingin ko, wala din yan Pag si Marcos, pag under kayo ni Marcos, wala yan wala yan. Hindi tayo maniniwala dyan kalukuhan lang yan. So ipagdasal po natin na yung mga kababayan natin hindi mapahamak. Sana yung pupuntahan nyo na rally, yung mga legit na rally.
Katulad ng sinabi kay Banat Bay sa ano yun? Ano ba yung ano nyo? Basta tingnan nyo yung channel ni ano. Itong mga legit na mga DDS supporters. Yun. Kasi yung iba makikita natin hindi naman DDS talaga kung baga content lang sila yung iba kung saan yung hakot ng ano subscribers doon sila parang pang content lang talaga pero pasalamat tayo na may nagsasalita na halimbawa si Sara Geronimo siguro mapabilang pa yan sa Gen Z. So nagsasalita na mga artista ganun. Pati sila si Ann Cortez. Marami-rami na. Tapos itong inidulo ko, may bago akong inidulo, ito si Kiko Barzaga na galing mambara. Tinawag ng mga taga-kongreso ng mga kasamahan niya ng mga Thunders na sira ulo daw, parang inano nila ng e-text complaint na hindi daw unethical daw, tapos hindi karapat-dapat na mamuno, kung baga sira ulo daw talaga nagkamali sila dyan makikita natin na freedom of speech lang yung ginagawa niya kung baga rebellion na yung ginagawa niya in a form of freedom of expression. Kasi alam naman natin na nagbabalak itong mga kalaban na kasuhan siya na citing in tawag niya, sedation. Alam naman natin na walang yan wala talagang piyansa yan walang bill yan pero wala, pang pananakot lang yan. Pero wala, hindi na nila talaga maagapan itong mga nangyayari ngayon na kumbaga nag-aklas na itong mga sambayan ng Pilipino. So nagpapasalamat tayo sa unang bumira dyan sa lower house, si Kiko Barzaga. Yan, idol ko yan At alam naman natin yung mga Duterte supporters din. Tapos ito mga Gen Z iyan yung dahilan na na-pressured ng masyado si Romualdez kung kaya't bumaba na talaga siya. Pero ang itinalagan niya yung plunderer din may kaso na plunders. Tapos sabi na mababait daw. Marami namang mga mababait dyan, kaso magnanakaw lang. Anuhin natin yung mababait, pero magnanakaw naman ubos din yung natin kaban ng bayan. Wala pa rin, kung kaya sila lang din yan. Sabi nga ni Inday Sara, wala lang yan. Sabi nga ni Marcolita, yung anak ni Marcolita na congressman, pang cosmetics lang yan, hindi katotohanan yung pagpalit ng liderato dyan sa lower house. Tapos sabi ni Sandro daw, nagbutuhan daw sila binira pa nga niya si Pulong, hindi daw pumasok kasi tinira siya ni Pulong na lang yan So sabi niya kung nag-attend lang sana, hindi nag-absent kasi busy daw sa 51 billion flood control ayun, tinira, binalagbag ni Pulong na itong flood control, binakitaan ng resibo na maayos yung pagkagagawa nila. So sabi ni Pulong, paano yung sa inyo, sa iyo, anong yung ginagastos nyo dyan, yung sa flood control nyo, at saka mabuti pa magpa-hair follicle kayo test kasama yung tatay mo ngayon nabara tuloy si Sandro Marcos dyan tira siya ng tira pero wala, sayang yung mga ginagawa ng mga Marcos. Instead na ma-redeem nila yung ligasiya ng lolo nila, tatay nila, na ang tingin ng sambayan ng Pilipino ay mamamatay tao, may pagka magnanakaw, yung tingin ng mga Pilipino na sana ma-redeem, sana binigyan sila ng pagkakataon
ang ginawa nila mas mas worst pa. Parang pinakita pa nila na ganun talaga sila magnanakaw talaga sila at opportunista, manggagamit. Tapos pag nandyan na sa pwesto, walang ibang gagawin kundi magpakasasa, magnakaw at baliwalain yung hirap ng sambayan ng Pilipino, at kakalimutan nila yung mga sambayan ng Pilipino at yung mga taong personal na tumulong sa kanila sa panahon ng eleksyon. Yung baga wala talaga ito. Si Tatay Digong tumulong, inilibing yung lolo nila dyan sa libingan ng bayani. Ang kapalit naman si Tatay Digong nandun sa dahig at nakakulong. So wala, kumbaga yung kasamaan ng administrasyon ngayon isagad sa buto So anyway, magpapasalamat po tayo sa Puong May Kapal at lagi tayong magdarasal na gabayan tayo always. Kasi yung ang laban ng sambayan ng Pilipino, ilaban natin para sa ginabukasan ng ating sambayan ng Pilipino, ng ating mga next generation, yung panibagong henerasyon. Kasi tayong lahat, mawawala din tayo sa mundong ito. Yung lang natin, may pamana sa ating mga relatives, mga next generations, itong magandang bukas na sana man lang hindi sila magiging katulad sa atin, katulad ko, na lumalayo sa sariling bayan, nagtatrabaho, naging alipin dahil sa wala tayong makikitang magandang trabaho. Kung meron man trabaho sa atin dyan sa Pilipinas, ang baba ng sahod. Kahit graduated ka pa, college ka pa, may degree ka pa, may doctorate ka pa, pero ang hirap maghanap ng trabaho. Kung hindi mo kaibigan si mayor, si congressman, wala. Matatalo ka lang sa mga undergrad. Okay lang naman yung undergrad basta may alam. Pero yung mga incompetent talaga, yun yung mailagay, may luklok sa trabaho kasi hindi ka malapit sa luwag, kung sa Bisaya pa hindi ka malapit sa mga politiko. Wala yan katulad ng sa mga teachers, instead na ranking, yung tinatawag dyan, ranking. Yan yun. Ihingan ka ng ilang sweldo. Ganun. Wala. Kumbaga, yung corruption sa ating bansa parang cancer na Kung itong mga taga Nepal, mga taga Indonesia, grabe yung mga ginagawa nila sa mga politiko nila, na mas worse pa nga yung ginagawa or ginawa ng ating mga politiko sa ating kaban ng bayan, sa ating mga Pilipino. So anyway, maraming salamat. At bukas kami dito sa ibang bansa, lang kami, tutok lang kami. So lang yung sa amin, moral support. Ipagdasal namin kayo na gabayan ng Puong May Kapal. Sana maibagsak itong itong mga kawatan. At sana si Inday Sara may luklok na dyan. Para man lang si Tatay Digong sana makauwi sa Pilipinas. Binakulong nila itong matinong presidente So anyway mga kasampek, maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Mabuhay po tayo.